Yo mga karans, magandang hapon sa inyo dito sa New Zealand at magandang hapon din or tanghali dyan sa Pilipinas. Sang sulok man kayong mundo ngayon, binabati ko kayo mga karans. Ah, Medyo maulan mga karans sa labas, kaya dito muna tayo sa loob magbablog ngayon mga karans. May share lang ako sa inyong tips mga karans tungkol ito sa pag-abroad at sa lahat ng mga Pilipino na gustong mag-abroad or yung mga nangangarap na gustong makarating sa magandang bansa mga karans. At isa na ako ron mga karans na pinangarap ko lang dati na sa ngayon andito na ako sa bansang New Zealand mga karans. Ang tips na ito mga karans ibibigay ko sa inyo tungkol sa pag-abroad or nangangarap na mag-abroad mga karans. Bawat isa sa atin na Pilipino nangangarap mag-abroad mga karans, lalong lalo na sa magagandang bansa na gustong marating mga karans. Ito lang ang masasabi ko mga karans sa inyo, na ang unang-una nyong i-prepare ay ang sarili ninyo mga karans, na wala kayong karamdaman o naramdaman sa inyong katawan. Dahil kapag nag-apply ka mga karans, required po ng bawat agency na na-applyan mo papuntang abroad na i-medical ka mga karans. Yan ang required. Unang-una yan mga karans. Kaya bago ka man sumabak sa ganong sitwasyon mga karans, i-make sure mo sa sarili mo na healthy ka mga karans. Yan ang pangunahin. Dahil ang bawat agency, maski nga papuntang Saudi nga yung mga kababayan nating nag-Saudi, ako man nag-Saudi rin naman ako dati pero dinanas ko pa rin yung medical kasi yan ang required ng bawat agency or immigration ng bansa na pupuntahan ninyo, na i-medical kayo o tayo, dahil minimake sure lang din nila na wala kang sakit na nakakahawa pag andun ka na sa kanilang bansa mga karans. Kaya pinag-iingatan din nila yan na hindi sila mahawa mga karans. Yan ang unang-una kong tips sa inyo mga karans, yung i-prepare nyo ang sarili ninyo na wala kayong anumang karamdaman. Nang sa ganun man mga karans, magiging maisakatuparan ninyo ang ninanais ninyo mga karans. Ang pangalawa kong tips sa inyo mga karans ay ang tungkol sa inyong mga dokumento mga karans. Kumpletuhin ninyo mga karans ang inyong dokumento at bago rin kayo sumabak sa ganung sitwasyon mga karans. Dahil hinahanap din ng agency kung ano man yung mga dokumento na meron ka, tapos to be the follow na lang ang mga hindi mo pa nakukuha. At unang-una sa lahat ay yung tungkol sa mga ID na yan, government ID. Kung kukuha ka ng bawat requirements mo ay kailangan yan mga karans. Kaya bawat isa sa atin mga karans ay kumukuha talaga or nilalakad ang bawat isa na mga requirements para sa ating mga pangarap mga karans. Yan ang pangalawang pangunahin mga karans, para lang maisakatuparan natin ang pinangarap natin mapunta tayo sa ibang bansa mga karans. Ngayon, ang pangatlong kailangan mong i-prepare mga karans ay ang tungkol sa financial mo naman mga karans. Kailangan mo ng kunting financial lang mga karans, hindi kailangan yung malaking financial. Maghanda ka ng 100,000 para lang dyan. Hindi yun ang ano dyan na sasabihin ng iba, ay kailangan mo ng 150,000, 250,000, 350,000 para lang mapunta ka dyan. O yung iba naman gumagastos ng kulang 1 milyon para lang makapunta rito mga karans. Wrong
Mali yan mga karans. Ang tips na ito mga karans tungkol dyan, unang-una sa lahat mga karans, kung kayo nag-a-apply sa isang agency, ikutin ninyo ang Metro Manila kung maaari lang mga karans. Iladlad ninyo ang inyong mga dokumento sa lahat ng mga agencies mga karans na nagpapaalis ng pa-Europe or saan mang bansa ang inyong destination mga karans. Dahil pag isa lang ang inyong inaasahan mga karans or isa lang ang inyong ina-applyan, abutin kayo ng siyam-siyam bago kayo matawagan or swertihan pa mga karans kung matawagan ka. Dahil ni minsan hindi ka pa nga nila magawan na ipalo up ka mismo na sasabihin sa'yo, sir, ihanda mo na yung mga ibang dokumento mo kasi may employer ka na. Sa totoong buhay nangyayari yan mga karans. So lahat ng gustong mag-abroad o nakaranas ng mag-abroad mga karans, nangyayari na yan. Kaya wag kang umasa sa isa or dalawang agencies na inyong ina-applyan mga karans. Dahil hindi nila magawang tumawag o i-follow up ka na ikaw aplikante. Ngunit ikaw ang mismong aplikante ngayon ang nagpa-follow up sa sarili mo para lang kung ano nang resulta doon sa pag-apply mo sa kanila mga karans. Ngayon mga karans, kung ang iyong dokumento or marami kang agency na in-applyan, siguro mga 10 agency o higit pa sa 10, maaring may isa dyan na tatawag sa iyo mga karans. At least meron tatawag sa iyo kaysa sa maghintay ka ng siyam-siyam o swertihan pa na matawagan ka mga karans. Totoo yan mga karans. Dahil mismo ako, nangyari sa sarili ko yan na in-applyan ko ang 5 agency dyan sa Pilipinas. Ni minsan inabot din ako ng siyam-siyam mga karans. Hindi ko naranasan na tawagan ako ng aking in-applyan mga karans. Ngunit ako pa mismo ang nag-follow up kung ano nang balita sa pag-apply ko sa kanila mga karans. Ngunit ang bawat isa sa atin, pagpunta mo, example lang, pupunta ka sa isang agencies, pagpasok mo pa lang, mag-i-inquire ka ngayon kung mayroon silang hire ng pa Europe or anumang bansa yan mga karans. Hiring sila ng kung anong kategory mo. Sasabihin sa'yo, sir, fill up ka ng papers dito, iwanan mo yung dokumento mo, pahingi ng mga Xerox copy ng dokumento mo, at hintayin mo po yung tawag namin. Ikaw naman, siyempre, kung muna naiwan mo yung dokumento doon, mga Xerox copy ng dokumento mo, lahat, aasa ka ngayon na tatawagan ka. Pero swertihan lang mga karans, kasi sa ganon, pag sinabing tatawagan ka na lang, ito ang tips ko sa inyo mga karans. Ni minsan, pag sinabi sa inyo na tatawagan ka na lang ng agencies nyo ng ganyan, o antayin nyo na lang sir yung tawag namin, gumawa na kayo mismo sa sarili ninyo ng hakbang mga karans. Kasi once na sinabi ng mga agencies na ganyan mga karans, tatawagan ka na lang, maaring yung iba tumatawag, pero mga karans, ito darating tayo dyan sa mga bagay na yan na sasabihin nila, oh sige sir, mayroon ka ng employer, kailangan mo nang ipamedical ka, tapos ngayon kung wala kang pang medical, sasabihin sa'yo, or mayroong babayaran sa agency, sa kanilang opisina,
Itong unang-una ang sinasabi agad nila mga karans. Ito ang ano nila eh. Oh, totoo to mga karans. Sinasabi agad nila, Sir, kung wala ka mang pagkukunan na ipangbabayad mo sa amin o ibabayad mo rito sa office, mayroong lending dyan, sir. Pwede ka namang mag-loan, sir eh. Kita nyo mga karans? Kung ganun lang din naman karans ang sinasabi sa inyo o sa'yo mga karans, layasan nyo agad or kunin ninyo ang inyong mga dokumento na iniwan sa kanila mga karans, withdrawin ninyo. Dahil pag once na gano'n na ang binanggit sa inyo mga karans, asahan nyo na mga karans, pinipirahan lang kayo o tayo. Yan ang tips ko sa inyo mga karans. Kaya once na ang agency mga karans ay hiningian kayo or nagbanggit na tungkol dyan, dahil sasabihin nila sa iyo mga karans na, Sir, kailangan natin sir ng ganito para mai-process na natin yung papilis mo, mailakad na natin para sa ganun medical ka na at makaalis ka na, sir. Kailangan mo ng malaking pera, babayaran mo rito sa opisina at mayroon namang lending dyan. Yun ay wag na wag nyong gagawin mga karans. Dahil hindi lang nag-iisa yung agency na yan na nangangailangan ng mga aplikante, mayroon ka pang ibang option o choices mga karans na maghanap pa ng ibang agency mga karans. Kaya once na ang agency nagbanggit na sa iyo ng tungkol sa ganyan mga karans, ang payo ko lang sa inyo mga karans, wag na wag kayong kakagat dahil ginagatasan lang kayo mga karans. Dahil sasabihin ko sa inyo mga karans, ang employer, halimbawa dito New Zealander, ang agency ay bayad na yan ng employer nyo mga karans. Kung sakali mang may babayaran kayo o tayo mga karans sa opisina ng agency na ina-applyan ninyo, ay hindi ganun kalaki mga karans na hingian ka ng 380,000, 280,000 o 250,000, 350,000, ganyan. Kawawa naman tayo mga karans. Hindi ka pa man nakapagtrabaho mga karans, baon ka na sa utang. Ay kung yung nag-loan ka ng 250,000, pagpalagay na natin plus 15% o 10% na lang yan mga karans, natutubuin ng pera na yan na inilon ninyo sa mga lending mga karans. Hindi ka pa man nakapagtrabaho mga karans, baon ka na sa utang. Kaya pagdating mo sa bansa na iyong destination, sa loob lang ng 2 taon mga karans, ay yung pinagtatrabuhan mo o sahod mo sa loob ng 2 taon ay pangbayad mo lang sa inilon mo sa lending mga karans. Totoo yan mga karans. Kaya maraming mga kababayan natin mga karans na nakakaranas ng ganyan, nakakaawa. Dahil ang agency, bago man i-process mga karans ang papilis niyan, bayad na niyang employer yan mga karans. Binayaran na ng employer yan mga karans. Ngayon tayo naman walang kaalam-alam, ginagatasan pa tayo ng mga agency. At tayo naman din naghahangad mga karans na mapunta sa bansang yan kasi nga iniisip agad natin maganda at isa pa malaki sahod. Hindi naman talaga kalakihan mga karans, kasi birain mo, ang expenses din naman dito ay hindi rin biro. Nasa magandang bansa ka nga mga karans, pero yung expenses gastusin mo hindi rin biro.
Oo, andun tayo. Naghahangad tayo ng medyo malaking sahod, pero hindi rin natin alintana at hindi rin yan sinasabi ng agency pag tayo'y binibriefing nila or yung ini-interview nila na ang mga gastusin dito ay ganun din pala kalaki. Kung gaano man kalaki ang magiging kikitain mo, ay yung expenses mo naman dito ay ganun din kalaki, mga karans. Hindi rin biro. Kaya nasa magandang bansa ka man, mga karans, or nasa hindi magandang bansa, kung marunong ka lang din namang mag-ipon, hindi ka maluho sa sarili mo, mga karans. Yung bang kunting barya pinahahalagahan mo, mga karans. Kahit nasaang bansa ka, maliit man ang sahod or malaki man ang sahod, parehas lang. Kasi kung medyo malaki ang sahod mo at maluho ka, hindi ka rin makakaipon, mga karans. Kung maliit man ang sahod mo, kung ito'y kahit 5 duling o piso, pinapahalagahan mo, pagdating ng panahon, yayaman ka rin, mga karans. Totoo yan. Kaya, mga karans, ang tips ko sa inyo kapag kayo nag-apply pa-abroad, tulad ng mga sinabi ko sa inyo, mga karans, sa mga agency na nanggagatas, once na nagbanggit na sa inyo, mga karans, nang babayaran o mag-loan ka sa ganitong lending kasi may babayaran ka sa opisina na placement fee kuno, mga karans, doon pa lang pag narinig mo ng ganyan, takasan mo na yan, takbuhan mo na, kunin mo na agad yung mga requirements mong iniwan sa kanila, withdrawin mo na agad, mga karans. Kasi marami pang choices na mga agency na mga tapat pa at gustong tumulong sa mga kababayan nila, sa madaling salita, na nagpapaalis sila na maski isang 5 duling, mga karans, hindi sila naniningil. Tulad ng agency ko. Mabuhay ang agency ko. Maraming salamat sa inyo, ang agency ko, na tinulungan nyo ako, na wala kayong siningil sa akin maski 5 duling, dahil sa briefing nyo palang sinabi nyo na sa amin na maski 5 duling wala kaming babayaran, at maraming salamat sa inyo. Itong agency na to, mga karans, babanggitin ko sa inyo kung saan kayo pwedeng mag-apply, dahil subok na itong agency na to, dahil lahat ng bansa na pinaalisan nila, or lahat ng bansa na mga kababayan nating nakaalis na o pinaalis nila, ni maski 5 duling wala silang hinihingi, mga karans. Legit po sila, mga karans, legit. Dahil ako mismo, nakarating ako rito sa New Zealand, mga karans. Hindi ako gumastos ng 5 duling. Gumastos man ako, mga karans, yung paglalakad ko lang ng requirements ko. Tungkol naman sa medical na yan, mga karans, 3 beses medical, pero refundable naman, mga karans. Tingnan nyo, refundable, mga karans. Ibinalik nila yung 3 beses na pagmi-medical sa'yo, mga karans. Legit sila. At mabuhay ang Staff House Agency. Pakinggan ninyo, mga karans, Staff House Agency, number 43 West Point Street, Cubao, Quezon City. Number 43 West Point Street, Cubao, Quezon City. Staff House. Legit yan, mga karans. Maraming salamat sa inyo, taga Staff House, o lahat ng nag-process ng mga papilis namin, sa lahat ng mga kabats ko rin. Maraming salamat sa inyo, mga taga Staff House, lalo na kay Ma'am Jeanette. Yan, siya yung nag-process ng papilis ko. Maraming salamat sa inyo, taga Staff House. Mabuhay kayo.
Sana marami pa kayong mga kababayan ko, mga Pilipino na matulungan pa, hindi lang dito sa bansang New Zealand na gustong pumunta. Alam ko nung kami pamedical pa lang noon, mayroon din kaming kasabayan na pinaalis ninyo na Canada naman. Pero nagkakakwentuhan kami at nag-usap-usap kung sila ba inyong siningil. Pero walang maski singkunduling na siningil nyo sila. Kaya mabuhay kayo mga taga Staff House Agency. Maraming salamat sa inyo na kayo nagbigay ng isang oportunidad ko dito sa New Zealand para mapunta ako rito. Maraming salamat ulit sa inyo. Mga kababayan ko na gustong mag-abroad, nangarap pang mag-abroad, tulad ng mga nabanggit ko sa inyo mga karans, ang mga pangunahin ninyong ihanda, unang-una ang sarili ninyo na magiging healthy kayo mga karans. Yan, unang-una yan mga karans. Pangalawa, ang dokumento ninyo mga karans, yan ang pangalawa ninyong pangunahin. At pangatlo ay ang financial na tungkol ito sa mga pamulakad nyo ng malilit na requirements, pamasahe, kung kayo nagko-commute lang, pagkain, hindi naman kalakihan mga karans. Pwede na may pangutang yan, wag lang yung 1,000 na, yung abot na ng 350,000, umabot na ng 250,000, ipapangutang mo pa, ay plus yung tubo pa na 15% yan mga karans, baon na baon sa utang talaga. Kaya lahat ng mga kababayan ko na nanonood ngayon itong aking vlog video, o tol kayo, o sino mang mga nanonood dito mga karans, ang payo ko sa inyo, tulad ng sa mga nabanggit ko na yan, wag na wag ninyong kagatin dahil ginagatasan lang kayo mga karans. Pumunta kayo sa agency ko, ang Staff House number 43 West Point Street, Cubao, Quezon City mga karans. Yan, legit po yan sila mga karans, matutulungan kayo dyan. Kaya maraming salamat sa lahat ng nanonood dito. Sana may natutunan kayo sa aking mga tips. Unang-una, lakasan nyo lang ang loob ninyo. Yung bang wag na wag kayong panghinaan ng loob pagka meron kayong naririnig ng mga kapwa kababayan natin na nag-a-apply, na naranasan din nilang ma-interview pero hindi sila nakaalis, naranasan nilang pumila, nagsubmit ng papers, nag-iwan ng dokumento, tapos bandang huli sasabihin sa'yo kailangan ng 250,000, 350,000, malaking lagayan, malaking bayarin, maraming hinahanap na dokumento, mga papilis. Mga karans, pag ang usapin na ganyan, wag na wag kayong panghinaan ng inyong loob. I-grab nyo, positive ka lang sa sarili mo. Dahil nasa sarili mo mismo mga karans, nakasalalay ang iyong pangarap sa buhay. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa iyong pamilya, anak, asawa mo, sa lahat, sa buong pamilya mo mga karans. Kaya ang tip ko na yan para sa inyo mga karans, dahil lahat tayo nangarap na makarating sa magandang bansa mga karans. Kaya hanggang dito na lang ang tips ko sa inyo. Hanggang sa muli ulit, sana magustuhan ninyo mga karans yung aking tips. At maraming salamat. Paki-subscribe naman itong aking video at like and share po. Subscribe po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye bye sa inyo.